Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilisan naman nilang pagsalubong sa mga aswang. Sa isang iglap, lumaganap sa kanyang lupain ng digmaan na halos hindi na nila mawari kung papaano pa yun mapipigilan. Sa sobrang dami kasi ng mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang, halos unti-unti na ding nahihirapan ang mga tauhan ni Tadag. Kahit ilan man ang mapatay nila, animoy hindi yun sapat upang tuluyang mabawasan ang bilang nito. Nauunawaan naman nila ang pagsilabasa ng mga nilalang na yon, lalo pat gabi ito ng Biyernes Santo. Ayon kay Tadag, habang pinipigilan nila ang mga itong pumasok sa kanyang lupain, halos hindi niya masilayan ang hangganan ng puwersa ng kanilang mga kalaban. Sa sobrang dami ng mga nilalang na nagkukumpulan, may hahalin tulad mo yun sa mga naglalakad na langgam. Lahat na yata ng nilalang na kanilang nakalaban ay nagsama-sama para lamang pabagsakin sila. Dagdag pa niya na, bukod sa mga aswang na nakikipagdigma sa kanilang pangkat, marami ding mambabarang at mangkukulam ang nasa likod ng mga ito at nagbibigay suporta sa kanilang mga kasama. Maya't maya rin ang pagsilay nila sa mga sigbin sa paligid na animoy dahan-dahan ang lumalapit sa kinaroroonan ng kanilang pangkat. Dahil sa pangyayaring yon, patuloy namang nakikipag-usap sa kanya ang pinuno ng mga tikbalang at ang gitay na makiisa na sa digmaan. Subalit nang marinig yun ni Tadag, mariin naman niya doong ipinagbigay alam ang hangarin niyang iiwas ang mga ito sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa pasya niyang yon, kung kaya't wala namang nagawa ang kanyang mga kaibigan kundi ang manatili sa loob ng kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na nga silang nasukol ng mga nilalang. Kahit marami na silang napapaslang, tila bang mas lalo pa yung dumarami. Noong una medyo kampante pa sila, subalit nang tumagal na, doon na sila unti-unting nababahala sa kadahilanang nararamdaman na nila ang pagkaubos ng kanilang mga lakas, subalit hindi man lang nababawasan ang bilang ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, sa muling pagsilay nila Tadag sa pangkat ng mga aswang na papalapit na sa kanila, agad naman yung sinalubong ng kanyang mga kasama na merong daladalang kalasag. Pagbangga nila sa mga ito, agad naman nila yung inapakan at mabilisang inundaya ng saksak sa katawan. Ang mga tauhan naman niyang may mga mahabang tabak, buong tapang na nakikipaglaban sa mga sigbin na nagpupumilit sumira sa kanilang hanay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatiling kampante lang naman si Tandang Ibok. Minsan, hindi pa nito nagawang tumulong na para bang meron itong hinihintay na pagkakataon. Pagsilay nito sa labas ng teritoryo ni Tadag, kung saan naroon ang isang grupo ng mga aswang, dali-dali naman yung tumakbo at mabilisang sinugod ang mga ito. Paglapit doon ni Tandang Ibok, kitang-kita nila kung papaano ito makipaglaban ng harapan. Bagaman may edad na ang ermitanyo, nakapagtatakang simbilis ito ng binata kung gumalaw. Sa halos ilang metro nitong pagtakbo, hindi man lang nila yun nakitang hiningal o hindi naman kaya'y nawala ng lakas. Wala ring naging pagkakataon ng mga aswang na masukol ito sa kadahilan ng para yung hangin na pabigla-bigla na lamang sumusulpot at naglalaho. Matapos paslangin ng matanda ang pangkat ng mga aswang na nakita nito, laking gulat na lamang ni Tadag nang bigla yung lumitaw sa kanyang tabi, dala-dala ang ulo ng nilalang na huli nitong kinitila ng buhay. Pagtaas ni Tandang Ibok sa pugot nitong ulong dahan-dahang naaagnas, agad naman yung sumigaw ng napakalakas na nagsasabi ng, "Umalis na kayo dito! Kung ayaw niyong matulad sa kinahantungan ng demonyong ito. Alam kong siya ang nagsisilbi ninyong pangulo, kaya wala nang rason para ipagpatuloy niyo ang digmaang ito.
Magdudulot lamang ito ng matinding kawalan sa inyong hanay. Kailan may hindi nyo kami magagawang magapi sa anumang aspeto ng pakikipagdigma. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtapo naman ito ng ulo ng nilalang sa lupa. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't unti-unti na nilang naramdaman ang animoy dahan-dahang pag-aalinlangan ng kanilang mga kalaban. Hindi naglaon, napilitan na din yung umalis, gawa nang nawalan sila ng mamumuno sa kanilang hukbo. Habang tumatakbo papalayo ang mga nilalang, wala namang nagawa sila tadag kundi yon ay pagmasdan. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon nila nasilayan ang pagtakbo ng mga mambabarang na kanina pang nagbibigay sa kanila ng sakit sa ulo. Bukod kasi sa mga insektong pinakawalan nito, marami din yung mga uod na animoy pilit nitong pinapapasok sa kanilang mga katawan. Wala namang nabiktima ng mambabarang sa kanilang hanay, gawa ng protektado ang mga katawan nila ng mutya. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, agad namang kinaladkad nila tadag pa isa-isa ang mga bangkay ng napaslang nila. Upang hindi umalingasaw ang baho ng mga ito, dinala nila yon sa pinakagitnang parte ng palayan kung saan doon madalas sumikat ang araw. Matapos nila yung maitambak, agad naman silang bumalik sa kanyang tahanan para tingnan ang mga pinsalang natamo ng kanyang tauhan. Sa paglalim pa ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ang magbantay. Habang patagal ng patagal ang kanilang pagmamasid sa paligid, kung ano-ano naman ang kanilang naririnig. May mga sumisigaw, umiiyak, umaangil, tunog ng malalapad na pakpak at ang paghingi ng tulong ng mga taong kasalukuyang binibiktima ng mga ito. Alam nila tadag na hindi yun ang gagaling sa kanilang baryo, kaya na may minabuti nilang ibigay na lamang ang responsibilidad sa mga albularyong nangangalaga sa baryong nasasakupan ng mga ito. Nais man nila yung tulungan, pero marami silang maiiwasang responsibilidad sa kanyang lupain. Ang labis kasi nilang pinoprotektahan noon ay ang mga perlas na kanilang nakuha sa bahay ng lalaki. Malakas kasi ang kanilang loob, hindi pangkaraniwang gabunan ang minsang nagtanga ng bertud. Kapag nagkataong bumagsak yun sa maling mga kamay, magdudulot lamang ito ng karagdagang panganib sa kanilang hanay. Sa pagsapit ng 12:00 ng gabi, mas lalo pang tumindi ang mga nararamdaman nilang kakaiba sa paligid. Marami din silang nasisilayang mga nilalang na pagala-gala sa kanyang lupain, subalit hindi na nila ito gaanong pinapansin. Ayon kay Tadag, ordinaryo nang nangyayari sa kanila ang mga ganoong kaganapan, lalo pat kung mga araw yon ng Semana Santa. Inaasahan kasi nilang malakas ang puwersa ng kaliwa sa mga sandaling idinadaos ang pagkamatay ng Diyos. Dagdag pa ni Tadag na kapag idinadaos ang ganoong mga araw, natural na sa mga albularyo ang mag-ingat. Makalipas pa ang ilang minutong pagbabantay, muli silang nakasilay ng pulutong ng mga itim na kaluluwang dumaraan sa gilid ng palayan. Habang binabaybay ng mga ito ang daan, doon nila nasilayan ang animoy mga tanikalang nakapulupot sa leeg ng mga ito. Maya-maya pa, bumungad na lamang sa kanila ang isang lalaking nakasakay sa isang maliit na kariton, dala-dala ang mga kadenang nakatali sa mga nilalang na yon. May hawak-hawak din itong sulo sa kaliwang kamay at halos hindi nila gaanong maaninag ang burado nitong pagmumuka. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang, inilahad naman sa kanila ni Tandang Ibok na isang uri ng kuraret ang kanilang nasisilayan. Kabaliktaran ng kuraret na kumakain ng ulo ng mga tao, ang nilalang na yon ay umaalipin lamang ng mga engkantong itim. Kadalasan din itong nasisilayan kapag patay ang Diyos o hindi naman kaya'y merong nagaganap na pista sa bawat baryong malapit sa tinitirhan nila. Bagaman hindi ito alipin ni numan, mariing ipinaalala ni Tandang Ibok
na hindi yon ang uri ng nilalang na maaari nilang paglaruan. Dagdag pa nito, simple lamang yon kung titingnan pero hindi ito basta-bastang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din nila napag-alaman na nagdadala ng kamalasan ang nilalang na yon sa bawat lugar na daraanan nito. Matapos naman yung marinig ni Tadag, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na itaboy ito sa kanilang teritoryo. Pagbigay niya ng utos sa kanilang grupo, dali-dali naman nilang pinuntahan ng lugar upang bigyan ng babala ang nilalang na malapit nang pumasok dito. Dahil sa wala silang kakayahang makipag-usap sa nilalang, minabuti nilang idaan ang kanilang mga nais iparating na mensahe sa pamamagitan ng pagsambit ng mga buhay na kataga. Nang maisakatupar naman yon nila Tadag, patuloy pa rin nilang napapansin ang pag-usad ng Kuraret papasok sa kanyang lupain. Dahil sa ginawa nito, napilitan na ang kanyang mga tauhan na itarak sa lupa ang mga kalasag nitong tangan. Ipinaramdam din nila ang kanilang mga presensya sa lugar upang magsilbing hudyat sa nilalang na tutol sila sa ginagawa nitong paglalakbay sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ng bahagya ang Kuraret habang dahan-dahang lumilingon sa pangkat nila. Pagtitigan ni Tadag at ng nilalang na yon, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang bunganga nitong unti-unting ngumingisi. Kahit anong gawin niyang pagsilay sa mukha nito, tila bang hindi niya magawang masilayan ang mga mata nito. Lumipas pa ang ilang minuto, bigla namang itinaas ng Kuraret ang mga kamay nito at kasabay nito ang unti-unting pagmulat ng dalawang mata nito na naroon sa kanyang palad. Nag-umpisa na ding magsalita ang nilalang na yon gamit ang dialekto ng mga engkantong unang beses lang din naman nilang narinig. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang nasipat ang paglakad ni Tandang Ibok patungo sa kanilang unahan habang nananatiling tahimik. Pagtitiga ng Kuraret at ng matanda, narinig na lamang nila si Tandang Ibok na nagwika gamit ang dialekto ng Kuraret. Ayon kay Tadag, napakabilis ng pananalita nito na halos ang naririnig na lamang nila ay garugal ng matandang binabangungot. Ni isang katagading karaniwang ginagamit ng mga tao ay wala silang narinig roon, kung kaya't naging pahirapan naman sa kanila na malaman ang pinag-uusapan ng dalawa. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang pag-usad ng nilalang, hudyat na nagkaintindihan na ito at si Tandang Ibok. Pag-alis nito sa kanilang lugar, dali-dali namang bumalik ang matanda sa kanila habang pasimpleng nakangiti. Tandang Ibok, ano yung ginawa nyo? Sa totoo lang, wala kaming naiintindihan. Bungad na wika ni Tadag sa matanda. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa akin, iho. 1,000 dialekto ng mga engkanto ang alam ko. Ordinaryo na din sa akin ang makakausap ng isang Kuraret. Mabait naman yun eh. Pero para kayo ay magkasundo, kinakailangan niyang maunawaan ang nais mong iparating sa kanila. Kapag nakakapagsalita ka ng dialekto nila, kinikilala ka ng mga ito na isa sa kanilang uri. Sa mundo ng mga engkanto, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang komunikasyon. Paliwanag naman sa kanya ng matanda. Ayon kay Tandang Ibok, wala namang ibang hinahangad ang Kuraret kundi ang dumaan. Marami din kasi yung iniiwasang nilalang sa labas ng teritoryo ni Tadag, kung kaya't napilitan yung pumasok doon. Dagdag pa nito, alam naman ng Kuraret na sakop yun ng kanyang teritoryo, subalit wala din yung pagpipilian. Mariin din itong inilahad kay Tandang Ibok ang paghingi nito ng tawad ukol sa abala nitong nagawa sa kanilang pangkat. Matapos naman yung marinig nila Tadag,
minabuti na lamang nilang bumalik sa loob ng kanyang bakuran. Habang binabagtas nila ang daan, hindi niya maiwasang malungkot para sa nilalang dahil wala naman yung ibang hangad kundi ang dumaan. Nais man sana nila yung padaanin, subalit hindi yun maaari sapagkat likas na sa mga kuraret ang magtanga ng sumpa sa bawat lupang kanilang inaapakan. Hindi man ito agarang magkakaroon ng epekto sa lupain ni Tadag, ngunit darating ang panahon na mag-uugat-ugat ang sumpa nitong naiwan sa kanyang lupain. Yon ang kanilang iniiwasan, lalo pat tanging pagsasaka lamang at pag-aani ng mga itinanim nila ang pinakapangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nagpasya na silang patulugin ang iilan sa mga tauhan nilang labis na naapektuhan sa naganap na digmaan. Salita noon ang pagbabantay para naman masigurado nilang hindi sila mapagmamanmanan ng mga alagad ng kuba. Kinabukasan, awa naman ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Habang wala pa silang ginagawa, nagdesisyon silang mag-ikot-ikot sa baryo upang makita ang pinsalang naidulot ng mga nilalang. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang iilang mga batang sakop na ng sabulag ng mga gabunang aswang. Alam nilang ilusyon na lamang ang mga ito kung kaya't wala na silang ginawa para yon ay matulungan. Sa isip-isip nila Tadag, kagabi pa kinatay ang mga bata kung kaya't baliwala na ang pagtulong nila sa pamilya ng mga ito. Ang nais na lamang noong mangyari ng kanilang grupo, itatak sa pamilya ng biktima na namatay ang kanilang mga anak dahil sa sakit. Matapos ang kanilang paglilibot sa sentro, nagpasya silang tumungo sa kakawan upang makita kung meron na bang bunga ang iilang puno nito. Inaasahan kasi noon ni Tadag na pasapit na ang bungahan ng mga kakao kung kaya't kinakailangan nila yung bantayan, subalit pagdating nila sa lugar, halos lamunin naman ng galit ang kanyang katawan nang masipat niyang karamihan sa mga tanim nilang kakao ay wala na. Ang iilan sa mga ito ay nabuwal na parang dinaanan ng bagyo, habang ang iba naman pinagpupuputol gamit ang isang matalas na bagay. Nagkalat din sa paligid ang mga dahon nito, indikasyon na yon ay pinagdiskitahan ng kanilang mga kalaban. Matapos naman nilang masilayan ang pangyayari sa lugar, si Tadag na mismo ang nag-abiso sa kanyang mga kasama na maghanda. Para sa kanya, hudyat ng digmaan ang ginawa ng mga ito sa kanyang lupain, gawa ng kung tutuusin, wala namang kamalay-malay ang kanilang mga tanim sa nagaganap na alitan ng kanilang mga pangkat. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, dali-dali naman itong sumakay sa kanilang mga kalabaw para bumalik na sa kanilang mga bahay. Pagdating nila sa kani-kanilang mga tahanan, agad naman itong inilabas ang lahat ng kagamitan na maaari nilang mapakinabangan sa digmaan. Habang abala sila Tadag sa paghahanda, mariin naman silang inabisuhan ni Tandang Ibok ukol sa kanilang mga gagawin. Tadag iho, naguguluhan ka lang. Bakit hindi mo subukang huminga ng malalim at mag-isip ng dahan-dahan? Tandaan mo, ang pasya mo ang magdidikta sa iyong magiging tadhana. Hindi kita tinututulan. Sa katunayan, hawak mo ang suporta ko sa kung ano man ang nais mong gawin sa ating grupo. Ikaw ang masusunod, pero naway magdahan-dahan ka rin paminsan-minsan. Wika ni Tandang Ibok habang isinasalansa nito ang kanilang mga armas. Matapos naman yung marinig ni Manong Kamat, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Ito na ba talaga ang gusto mo? Wala namang problema. Handa kami sa anumang oras. Sabihin mo lang at susunod kami." Dahil sa mga sinabi nito, kahit papaano'y nabuhayan naman si Tadag ng loob para makipaglaban. Napakahalaga para sa kanya ang suporta ng kanyang mga kasama, gawa ng yun na lamang ang nagpapalakas sa kanila.
Para maging matiwasay ang kanilang paglalakbay, minabuti nilang hintayin ang pagtatapos ng linggo ng pagkabuhay. Inaasahan naman nilang magiging mahirap sa kanila ang paghahanap sa pangkat ng kuba, kung kaya't nilaanan nila ng tamang panahon ang kanilang mga sarili upang makapaghanda. Makalipas lamang ang ilang araw, doon na nag-umpisang maglakbay ang kanilang grupo. Bago sila umalis sa lupain niya, mariin naman niyang inihabilin sa pamilya ng kanyang mga tauhan ang pamamahala. Nagdesisyon din kasing sumama ang Bulalakaw, Tikbalang at mga Anggitay kung kaya't wala ng pagpipilian itong si Tadag. Bagaman hindi niya kaano-ano ang pamilyang yon, nasisiguro naman niyang mapapamahalaan ito ng maayos ang kanyang lupain, gawa ng marami na din sila nitong pinagsamahan kahit papaano. Masakit man para sa kanya ang ganoong pasya, alam niya sa kanyang sarili na ang tanging magbibigay ng kapayapaan sa kanila ay ang pagkamatay ng kuba. Habang naglalakbay ang kanilang pangkat, tanging mga amoy na lamang sa hangin ang kanilang nagiging gabay sa paghahanap. Halos sa bawat araw na dumaraan noon, hindi nila maiwasang mapaisip na naliligaw na ang kanilang grupo. Kahit may mga pagkakataong pinanghihinaan na silang matunto ng kuba, nanatiling matatag naman itong si Manong Kamat at Tandang Ibok sa paghahanap ng mga senyales. Sa pagpatak ng ikalawang linggo ng kanilang paglalakbay, halos milya-milya na ang kanilang layo sa baryo. Nagkakaubusan na din sila noon ng mga dalang pagkain, kaya na may wala silang pagpipilian kung hindi ang humanap ng komunidad na tinitirhan ng mga tao. Bago sumapit ang hapon noong mismong araw na yon, nakarating sila sa isang nayon kung saan purong mga katutubo ang naninirahan doon. Hindi naman sila nabahalang pumasok sa lugar, lalo pat ramdam na ramdam nila ang iilang presensya ng mga albularyo. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin na lamang nila na pinagkukumpulan na sila ng mga taong naninirahan roon. Pilit naman yung kinausap nila Manong Kamat nang sa gayoy mailahad nila sa mga ito ang kapayapaang dala ng kanilang grupo. Maya-maya pa, pagsilay nila sa isang matandang naglalakad papalapit sa kanila, agad naman nila doong ipinakita ang kanilang mga agimat habang nagwiwika si Manong Kamat dito ng, "Pagpasensyahan mo na ang istorbo, kapatid. Nais lang sana naming humingi ng konting tulong sa inyo. Nasa kasagsagan kami ng misyon para masugpo ang mga kalaban natin sa ating lupain. Pakiusap, tulungan niyo kami." Nang marinig naman yon ng matanda, ngumiti lang naman ito sa kanila habang inilalahad ang kagalakan din itong makita ang kanilang pangkat. Ayon sa albularyo, matagal na niyang hinihintay ang grupo nila Tadag. Sa kadahilan ng ilang buwan na din niyang napapanaginipan ang pagdating ng mga ito. Dagdag pa nito na lahat ng kinakailangan ng kanilang grupo ay matagal nang nakahanda sa bahay nito. Matapos naman nilang marinig ang sinabi ng matanda, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa tulong na ibibigay nito sa kanilang pangkat. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, doon bumungad sa kanila ang mga anak nitong kararating lang galing bukid. May mga dala-dala yung gulay at prutas na tinitinda nito sa bayan. Habang pinagmamasdan nila ang batang yon, agad naman silang niyaya ng matanda na pumasok na sa loob ng barong-barong nito. Pagpasok nila sa sala, halos hindi naman sila makapaniwala nang masipat nila ang iilan nitong mga gamit na inihanda. Binubuo yun ng mga kumot, prutas, gulay, tuyong karne, bigas na nakalagay na sa tubo ng kawayan, at galon-galong tubig na sinalok pa nito sa bukal na naroon sa paanan ng bundok. May mga inihanda din yung tuba, gawa ng ayon sa matanda, inaasahan na niyang manginginom ang pangkat ni Tadag. Dahil sa mga inihanda nito,
kung kaya't nagpasya silang manatili muna sa nayo ng isang gabi. Pansamantala din muna nilang inialis sa kanilang mga isipan ang tungkol sa kanilang misyon, gawa ng minsan na lang sila noong nagkakasiyahan. Habang nasa kasagsagan sila ng inuman, bahagya naman silang natigilan ng ihayag ng matandang albularyo ang naging pangitain nito ukol sa kanilang grupo. Sa tono ng pananalita ng matanda, inaasahan na ni Tadag na meron itong sasabihing nakakapangilabot na kaganapan.